Matapos magpalipas ng Pasko kasama ang kanyang kabit na tuklasan niyang naglaho ang kanyang asawa tangay ang kanilang kambal. Bumagsak ang gabingang ika-24 ng Disyembre sa Makati dala ang isang mabigat na katahimikan na nararamdaman lamang tuwing Noche Buena. Nakatayo si Danica nang walang kibo sa harap ng bintana ng sala. Pinagmamasdan niya ang mga kumukurap na Christmas lights sa mga kabilang tsondo habang yakap ng mahigpit ang isa sa kanyang kambal. Ang isa ay mahimbing na natutulog sa kuna walang kamalay-malay sa kalyong ang pangungulila na bumalot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Hindi umuwi si Mike. 3 missed calls. 4 na text message na nakita nguni hindi sinagot. Unti-unting lumalamig ang handa nila sa mesa. Ang hamonado na walang gagalaw. Ang leche flan na walang hihiwa. Isang boteng red wine na mananatiling sarado. Inihanda ni Danica ang lahat dala ang isang tangang pag-asa. Na baka sakali lang, piliin nitong umuwi. Ngunit pagsapit ng alas 11 ng gabi nang magsimulang umiyak ang maliit na si Hugo para humingi ng gatas alam ni Danica na nakapili na si Mike. Tahan na anak bulong ni Danica habang nililipat ang sanggol sa kabilang braso at nagtitimpla ng gatas gamit ang isang kamay. Abala ang papa sa pagiging masaya. Tila asido ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. 5 buwan ang nakalipas nang ipanganak ng maaga ang kambal at ma-confine and 2 linggo sa NICU. Abala rin si Mike. Mga meeting na inabot ng madaling araw. Mga corporate dinner na hindi raw pwedeng iwasan. Mga business trip na hindi pwedeng ipagpaliban. Tandang-tanda pa ni Danica ang hapong iyon sa Makati Met. Nakasupo siya sa pagitan nga incubator ni Hugo at Mateo. Mag-isang nagdarasal na sana ay makahinga ng kusa ang kanyang maanak. Habang si Mike ay nagpadala lamang ng isang maikling text. Importante ang meeting. Malaking pera ito. Ang bukas na ipinangako nito ay hindi kailanman dumating. Ngayon sa mismong gabi ang Pasko na ulit ang kwento dala ang mas matinding lupit. Natapos padedehin ni Danica si Hugo at maingat itong inihiga. Tumayo siya at pinakmasdan ang 2 anak na natutulog. Napakaliit. Napakadaling masaktan. At ganap na umaasa sa kanya. Nagsimulang gumapang ang galit sa kanyang dibdib na parang lason. Binuksan niya ang kanyang Instagram dalaeng purong pagpapahirap sa sarili. Hindi na niya kailangang mahanap pa. Nagpost si Valerie Cruz ng isang story 20 minuto pa lang ang nakararaan. Isang baso ng mamahaling wine. Mainit na ilaw sa background. At isang kamay ang lalaki na may suot na relos na agad nakilala ni Danica. Ang Seiko watch na iniregalo niya, rito noong kaarawan nito. Nakalagay sa location tag Tagaytay the Hideaway. Walang mga salita. Hindi na kailangan. Naramdaman ni Danica na may nabasag sa loob niya. Kesing linis ng pagbagsak ng isang ceramic na plato sa sahig. Hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya umiyak. Basta na lang siyang nawasak. At sa pagkawasak na iyon may bagong isinilang. Isang bagay na malamig at napakalinaw. Nilok niya ang kanyang cellphone. Naglakad papunta sa kwartong ibinabahagi nila ni Mike at binuksan ang kabinet. Nasa itas na istante pa rin ang malaking maleta punong alikabok. Ibinaba niya ito ng walang pakmamadali. Sinimulan niyang tupiin ang kanyang nadamit na parang isang makina. Makasweater mang makadamit panloop makauni siya, ng Campbell Diaper baby wipes at ang kanyang maliit na bag na makakamot. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay hindi siya pwedeng manatili. Alas 3 ng madaling araw nang tulok na ang buwang. Maynila pagkatapos magdiwang kasama ang kani-kanilang pamilya inilagay ni Danica ang huling bag sa trunk ng kanyang Honda City na nakapangalan sa kanya. Ligtas na nakaupo ang kambal sa kanilang makarse at natutulog sa ilalim na mainit na kumot. Bago isara ang pinto ang tsondo sa huling pagkakataon bumalik siya sa kwarto. Hinubat niya ang kanyang wedding ring at iniwan ito sa nightstand ni Mike sa tabingang singsing nito. Ang singsing na itinago na ni Mike ilang linggo na ang nakararaan nang hindi na nito makayanan ang bigat ng kasinungalingan sa kanyang daliri. Sa isang brown envelope sumulat siya gamit ang isang matapang na letra. Pinili mong magpasko ng malayo sa amin. Pinipili kong huwag ka nang hintayin pa kailanman. Hindi na niya ito pinirmahan. Hindi na kailangan. Umalis siyang gusali habang natutulog ang lungsot. Walang laman ang magakalsada. Puno ang mapalamuti na ngayon ay tila nanunukso sa kanya.
Nagmaneho siya ng walang direksyon sa loob ng 20 minuto hanggang sa bumukas ang NLX sa kanyang harapan tila isang madilim na pangako. Sa rearview mirror, paliit ng paliit ang mailaw ngang Maynila. Hindi na lumingon si Danica. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan naramdaman niyang nakakahinga na siya. Iminulat ni Mike ang kanyang nga mata na may tuyong lalamunan at mabigat na kirot sa sentido. Masyadong masakit sa mata ang liwanag na tumatagos sa puting kurtina ng butik resort. Masyadong maliwanag. Masyadong toto. Sa tabi niya nakadapa si Valerie habang natutulog. Nakakalat ang buhok nito sa unan. Walang kamalay-malay sa kabok na nagsisimulang mabuo sa dibdib ni Mike. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ika-26 ng Disyembre. Alas 10:47 ng umaga. 6 na missed calls mula sa kanyang ina. 9 na unread text messages. Wala ni isa mula kay Danica. 9 na mensahe. Ang katahimikang iyon ay nagpadalang kilabot sa kanyang gulugot na hindi niya may paliwanag. Bumangon siya ng walang ingay. Pinulot ang madamit na nakakalat sa sahig na kahoy at nagbihis sa loob ng banyo. Pagtingin sa salamin nakita niya ang isang lalaking hindi na niya ganap na nakikilala. Maitim ang ilalim ng mata. 2 araw nang hindi nakakapag-ahit. Isang pilit na ngiti na hindi na kayang lokohin kahit ang sarili niya. Saan ka pupunta ng ganito kaaga-antok na boses ni Valerie mula sa kama? Kailangan ko nang umuwi. Ang usapan natin hanggang bukas pa tayo. Hindi sumagot si Mike. Isinara niya ang pinto male banyo at tinawagan ang numero ni Danica. Voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. At muli. Wala. Sumikip ang dibdib niya. Ang biyahe mula Tagaytay pabalik ng Makati ay tila naging pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat liko sa kalsada ay nagpapalala sa kaba na hindi na niya makontrol. Nagpumilit si Valerie na sumama ngunit halos itaboy siya ni Mike palabas ng kotse sa isang gasolinahan sabay pangakong tatawagan na lang ito mamaya. Isang kasinungalingan na pareho, nilang alam na kasinungalingan. Pagpihit niya ngang susi sa pinto ngang nilang tsondo sa Salcedo ang unang bumungat sa kanya ay ang katahimikan. Hindi ang normal na katahimikan ngang isang ordinaryong tanghali kundi isang ganap walang laman at kakaibang katahimikan. Danica tawag niya habang inilalapak ang masusi sa mesa sa gilid ng pinto. Wala. Dan. Umalingaw-ngaw ang kanyang mayabag sa sahig pabagtas sa pasilyo. Napakalinis ng sala. Masyadong malinis. Walang dumi ang hapagkainan. Walang ni isang mumo. Walang platong naiwan ni ang mga makukulay na laruan na madalas nakakalat sa karpet. Pumunta siya sa kwartong kambal. Walang laman ang makuna. Nandun pa rin ang mga nakasabit na laruan hindi gumagala. Pero wala na ang mga kumot, wala na ang mga stuffed toy, wala na ang sterilizer na bote na laking nakasaksak sa tabi na kabinet. Naramdaman ni Mike na bumibigat ang hangin. Binuksan niya ang kabinet. Kalahatingan damit ng gabata ay nawawala. Ang maonesim nga pajama, makabonet. Tumakbo siya sa master bedroom. Kalahatingang kabinet ni Danica ay walang laman. Wala na ang mga paborito nitong maong mga jacket ang bag ng mga gamot. Nanlamig ang buong katawan niya. Nakita niya ang nakapatong sa kanyang nightstand. 2 gintong singsing. Ang isa ay kanya, ang isa ay kay Danica. At ang brown envelope na walang panggalan. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Pinili mong magpasko, nang malayo sa amin. Pinipili kong huwag ka nang hintayin pa kailanman. Bumaon ang maasalita sa kanya na parang mabubog. Hindi. 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 Bulong niya habang binabasa ang sulat ng 1, 2, 3 beses na tila ba mababago niya ang kahulugan nito. Tinawagan niya ulit ang numero ni Danica. Voicemail. Tinawagan niya ang kanyang biyenan. Tita Amalia nasaan si Danica diretsong tanong niya nang sagutin nito ang tawag. Hindi ko alam Mike. Anong hindi niyo alam? Anak niyo siya. Anak ko siya. At ikaw ang lalaking nang iwan sa kanya noong gabi ng Pasko kasama ang 25 buwang sanggol. Kasing lamingang yelo ang boses ng biyenan niya. Kung tatawagan ka niya iyon ay dahil gusto niya. Wala akong sasabihin sa iyo. Tita parang awan niyo na. Kailangan ko lang malaman kung maayos sila. Mas maayos,
sila ngayon kaysa noong nandiyan ka. Binaba nito ang tawag. Ibinato ni Mike ang cellphone sa sofa at napabagsak sa sahig na kasandalang likod sa pada. Nanginginig ang kanyang makamay. Tumingin siya sa paligid. Ang kondo na binili nilang dalawa. Ang nga naka-frame na litrato ang kasal nila sa simbahan. Ang kansilyong kumot na bigay na lola ni Danija. Nandun pa rin ang lahat, pero patay na ang lahat. Bigla siyang tumayo at nahanap nga palatandaan na parang isang desperadong tao. Pinuksan niya ang nga drawer. Tiningnan ang magabil. Nahanap nga resibo. Wala. Umalis si Danica nang walang iniiwang bakas. Sa kanya, naisip ang kanilang joint bank account. Binuksan niya ang bank app nang nagmamadali. Ang balansa ay 15,000 piso ilang araw pa lang ang nakalipas. Ngayon 0 na ito. Kinuha ni Danica ang lahat maliban sa saktong halaga para may makain siya sa linggong iyon. Wala nang iba. Naramdaman ni Mike na tila umipit ang mga pader sa kanya. Tinawagan niya si Valerie nang hindi nag-isip dalang ang matinding takot. Na mismo na agad ako pabirong sagot nito. Wala na si Danica. Tinangay niya ang mga bata. Hindi ko alam kung nasaan siya. May namuong nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Mike, hindi ako nakikisali sa mga drama na pamilya. Iba ang meron tayo. Katuwaan lang. Pampalipas oras. Tumikim ito. Pero hindi ko papasanin ang mga problema niyo sa relasyon. At alam mo na mga bata at kung ano-ano pa ikaw na ang bahala diyan. Valeria. Kailangan mong ayusin ito ng mag-isa. Tawagan mo ako kapag kalmado ka na. Namatay ang linya. Tinitigan ni Mike ang itim na screen ng kanyang cellphone nang hindi makapaniwala. Napaupo siya sa sofa pinalilibutan ng nakakabinging katahimikan ng isang bahay na hindi na may tuturing na tahanan. At sa unang pagkakataon sa loob ang maraming taon umiyak si Mike. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa takot. Takot na nawala ang lahat dahil sa isang kasinungalingan na hindi na nga niya matandaan kung bakit niya sinimulan. Hindi natulog si Mike ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa sofa. Hawak ang cellphone paulit-ulit na nire-refresh. Ang mga text message bawat 5 minuto. Umaasang magbabago ang status ni Danica mula sa huling nakita noong ika-24 ng Disyembre. Alas 10:14 ng gabi. Kahit anong magpapatunay na buhay pa siya na maayos ang mabata. Wala. Alas 7 nga umaga noong ika-27, Disyembre lumabas siya sa kalsada na mapupula ang mga mata. Unti-anting gumigising ang Maynila pagkatapos ng Kapaskuhan. Sarado pa ang nga tindahan. Kalahati lang ang mga tao sa kalsada. Ilang mga kapitbahay lang na naglalakat ngang kanilang mga aso sa gitna ng mga Christmas lights na ngayon ay nakakadiri na para sa kanya. Ang una niyang pinuntahan ay ang klinika sa Makati kung saan dinadala ni Danica ang kambal para sa check-up. Magandang umaga. Nandito ako para magtanong tungkol sa asawa ko si Danica Santos. Sabi niya sa receptionist habang pinipilit maging kalmado. May appointment siya kay Dr. Bautista para sa mga bata at kailangan kong malaman. Pasensya na po sir. Hindi po kami pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa ibang pasyente. Data Privacy Act po. Mga anak ko sila. May karapatan ako. Sir, kung wala po kayo sa listahan ng mga autorisadong tao hindi ko po kayo matutulungan. Pasensya na po. Napakuyom ngang kamao si Mike at umalis bago pa siya may masabing pagsisihan niya. Sinubukan niya sa daycare center kung saan nila in-enroll ang kambal para pagtuntong ng 1 taon. Hindi man lang siya pinapasok ng direktora sa pinto. Binawi na ni Mrs. Santos ang enrollment 4 na araw na ang nakakalipas. Sabi nito nang walang emosyon. Sabi niya lilipat daw sila. Saan hindi niya sinabi. At kahit alam ko pa wala kayo sa listahan na mag-autorizadong kontakto sa Phil. Naramdaman ni Mike na yumanik ang lupa sa kinatatayuan niya. Bumalik siya sa kondo ng tanghali. Pagod at walang laman. Binuksan niya ang refrigerator dahil nakasanayan na. May isang tupperware na kaldereta na siguradong niluto ni Danica bago umalis. Sa tabi nito isang panis na yogurt at kalahating matigas na pandesal. Wala siyang malasahan. Naupo siya sa harap ng kanyang laptop at binuksan ang shared email na ginagamit nila para sa mabil at gastusin sa bahay. Nahagilap siya sa mga huling mensahe and kahit ano. Kahit ano. Mga hotel booking ticket sa bus reservasyon. Walang kahinahinala.
Binura ni Danica ang kanyang mabakas ng napakalinis. Sa kanya may naalala. Binuksan niya ang family iCloud account na ginagamit nila para sa mga litrato ng mga bata. Hindi pa na-disable ni Danica ang synchronization. Pinuksan niya ang folder ni Mega huling lokasyon. Ang huling record ay noong ika-25 ang Disyembre, alas 4:23 ng madaling araw. Papunta sa direksyon ng Baguio. Naramdaman ni Mike ang kislap ng pag-asa na may halong takot. Baguio. Ano namang gagawin ni Danica sa Baguio? Pinalaki niya ang mapa. Nawala ang lokasyon malapit sa Tarlac pagkatapos ay wala na. Siguradong pinatay ni Danica ang cellphone niya o in-off ang location services. Matalino, sistematiko, malamig, kabaliktaran ng matamis at inosenteng babaeng akala niya ay kilala niya. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula sa kanyang ina. Mike, umuwi ka. Kailangan nating mag-usap. 40 minuto ang lumipas. Nakaupo siya sa sala ng magulang niya sa Quezon City. Ibinabang ang kanyang ina si Tita Susan ang isang sarongape sa harap niya na hindi niya ginalaw. Ang kanyang ama si Tito Jaime ay nakatayo sa tabingang bintana nakahalukip-kip at may ekspresyon na kilalang-kilala ni Mike. Pakabiho. Sabihin mo sa amin kung anong ginawa mo, mabagal na sabi ni Tita Susan. Mawala akong. Huwag mo akong bidyang palusot. Tumawag sa akin si Amalia kahapon. Sinabi niya sa akin ang nangyari noong Noche Buena. Yumuko si Mike. Pagkakamali yon. Kailangan ko lang mag-relax. Mag-relax, humiwas sa hangin ang boses ng kanyang ama na parang kutsilyo. May 2 kang 5 buwang anak at asawang kapapanganak lang tapos kailangan mong mag-relax. Hindi niyo alam kung anong pakiramdam. Sumabog si Mike sabay tayo. Ang dumaan ang mga buwan ng walang tulog, nakikinig sa walang tigil na iyak, pinapanot ang buhay mong nawawala. Ang tawag diyan ay pagiging ama putol ni Tita Susan. At milyon-milyong tao ang gumagawa niyan nang hindi sumisiping sa unang katrabahong ngumiti sa kanila. Bumaksak ang katahimikan na parang lapida. Tumawag sa akin si Danica noong gabi ng 24, pagpapatuloy ng kanyang ina habang umiyak. Tinatanong niya kung alam ko kung nasaan ka. Sabi ko panigurado na sa bahay, dahil hindi ako makapaniwala na ang anak ko ay kayang iwan siya mag-isa sa araw ng Pasko. Tinakpan ni Mike ang kanyang muha gamit ang makamay. Alam niyo ba kung nasaan siya? Tanong niya na may basak na boses. Hindi. At kahit alam ko pa, hindi ko sasabihin sa iyo. Maparang awan niyo na. Si Danica ay mabuting asawa, isang huwarang ina, tapos tinrato mo siyang parang pabigat. Tumayo si Tita Susan nanginginig sa pinipigil na galit. Ngayon pagdusahan mo ang maginawa mo. Lumapit si Tito Jaime at marihing tinapik ang balikat ng kanyang anak. Ayusin mo ang buhay mo, Mike. Dahil kung ipagpapatuloy mo yan, mawawala ang lahat sa iyo. At sa pagkakataong ito, huwag kang asa na kami ang maglilinis ng kalat mo. Umalis si Mike sa bahay ng kanyang na magulang na pakiramdam ay pinipigas siya ng mundo. Naglakat siya ng walang direksyon sa mall sa gitna ng mamaliliwanag na tindahan at mga masayang pamilya. Tinawagan niya ang numero ni Valeria. Voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Tumawa siya ng mapait. Nakakatawa. Ngayon, siya naman ang tumatawag ng walang sumasagot. Pagdating sa Ayala Triangle, naupo siya sa isang bench, inilabas ang cellphone at binuksan ang kanyang photo gallery. Nandun si Danica, 3 buwan ang nakalipas sa Makati Med, hawak ang bagong panganak na kambal. Maitim ang ilalim ng magamata nito, magulo ang pagkakatali ng buhok, lukot ang suot na hospital gown, pro nakangiti siya. Isang pagod, wasak pero totoong ngiti. Pinalaki ni Mike ang litrato at may nakita siyang hindi niya napansin nun. Sa background, sa refleksyon ng bintana ng ospital, nakatayo siya, hawak ang cellphone, wala ang isip. Kahit sa pinakamahalagang sandali ng buhay nila, nasa ibang lugar siya. Nag-vibrat ang cellphone. Isang email mula sa hindi kilalang address. Walang subject. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na makamay. Mayos ang magabata. Lalaki sila nang wala ang presensya mong pinili mong ipakait. Huwag mo na kaming hanapin. Walang lokasyon. Walang pirma. Walang pagkakataong sumagot. Naramdaman ni Mike na may tuluyang nasira sa loop niya dahil sa unang pagkakataon naintindihan niya ang totoo. Hindi tumakas si Danica dahil lang sa bukso ng damdamin.
Ipinlano niya ang lahat ng may kasiguraduhan na nakmumula lamang sa buwan-buwan na naipong sakit. At siya sa katangahan niya ay walang nakita. Kumalat ang balita sa buong kumpanya na parang apoy sa tag-araw. Hindi si Mike ang nakkwento, hindi rin si Danica, kundi si Valerie. Isang maling kalkulasyon na mas malaki ang naging kapalit kaysa sa inaakala niya. Noong ika-28 Disyembre habang kumakain sa mamu kasama ang makatrabaho, walang ingat na nakomento si Valerie sa isang kasamahan mula sa accounting. Kawawa naman si Mike. Grabe ang ginawa ang asawa niya, basta na lang nawala tangay ang mga bata. Mabuti na lang may mga taong sumusuporta sa kanya ngayon. Sumimangot ang katrabaho si Tita Nancy, isang babaeng nasa 50 taong gulang na kilala si Danica mula sa mga corporate dinner. Anong ibig mong sabihin na may mga taong sumusuporta sa kanya? Huli na nang mapagtanto ni Valerie ang pagkakamali niya. Sinubukan niyang tumawa. Ibig kong sabihin nandiyan ang pamilya niya. Pero huli na ang lahat. Makalipas ang 48 oras nakatanggap si Mike ng tawag mula sa kanyang boss, si Sir Ernie, ang CEO ng kumpanya. Mike, kailangan kitang makausap sa opisina ko ngayon din. Wala nang gipuanggi para sa argumento. Pagpasok niya sa opisina sa BGC, nakatayo si Sir Ernie sa tabi ang bintana, nakapasok ang makamay sa bulsa. Hindi ito lumingon. Maupo ka. Sumunod si Mike. Totoo ba ang mga sinasabi nila? Diretsong tanong ni Sir Ernie. Depende kung anong sinabi nila sa inyo. Na iniwan mo ang asawa mo at ang mga bagong panganak mong anak nung gabing Pasko para sumama kay Valerie Cruz, na ngayon ay naglaho na ang asawa mo, at alam na ang buong sales department ang tungkol dito. Napalunok si Mike. Sir Ernie, ang personal kong buhay. Hindi na personal ang buhay mo kapag naapektuhan na nito ang trabaho sa kumpanya ko. Umarap na si Sir Ernie. Matigas ang mukha nito. Magulo ang team mo. May 3 babaeng empleyado na ang nagreklamo dahil nailang sila. Alam mo ba kung anong gulo ang pwedeng idulot nito? Walang nangyaring masama sa trabaho. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan, Mike. Naksiping kayong dalawa sa ilalim ng kumpanya ko sa mga biyaheng binayaran ng kumpanya. At ngayon may problema ako sa human resources na pwedeng mawi sa kaso ng harassment kung may magdesisyong seryosohin ito. Wala akong hinaras. Hindi mo alam yan dahil wala kang ideya kung paano ito gumagana. Naupo si Sir Ernie sa gilid ng kanyang desk. Lilinisin ko ito. Suspended kang 2 linggo habang iniimbestigahan namin ang sitwasyon. At kung makakita ako ng kahit isang ebidensya na may ginawa kayong labag sa patakaran, tanggal ka na. Naramdaman ni Mike na bumuka ang sahig sa ilalim niya. Sir Ernie, kailangan kong trabaho. Kailangan kong bayaran ang tsondo ko, hanapin ang pamilya ko. Sana inisip mo yan nun pa. Umalis siya na gusalin na pakiramdam ay gumuho ng napakabilis ang lahat. Mayroon siyang 15 araw para mahanap ng manasagot. 15 araw para linisin ang kalat na ginawa niya sa loob ng maraming buwan. Bumalik siya sa tsondo at nagkulong. Sa loob ng 3 araw hindi siya lumabas. Hindi siya naligo. Halos hindi siya kumain. Panay lang ang check niya sa cellphone, sa email, sa social media, naghahanap ng kahit anong senyales tungkol kay Danica. Wala. Parang naging bula siya at ang mga bata. Sa ika-4 na araw tumunok ang doorbell. Pinuksan ni Mike ang pinto, inaasahang delivery rider ito. Ngunit nakita niya si Joanne, ang matalik na kaibigan ni Danica, nakatayo sa labas, hawak ang isang eco bag. Nandito ako para kunin ang mga natitirang gamit ni, Dan, sabi nito nang walang bati. Alam mo ba kung nasaan siya? Ang alam ko lang ay malayo siya sa iyo at sapat na yon sa akin. Pumasok si Joanna ng walang paalam at dumiretso sa master bedroom. Binuksan niya ang kabinet ni Danica at sinimulang kunin ang ilang natitirang gamit. Isang makapal na jacket sapatos, isang lalagyan ng alahas. Joanne, parang awa mo na. Sinundan siya ni Mike. Kailangan ko siyang makausap. Gusto ko lang malaman kung maayos ang mabata. Mayos na mayos ang mga bata, mas mayos kaysa sa mga nakaraang buwan. Mga anak ko sila. May karapatan ako. Karapatan humarap ng mabilis si Joanne. Anong karapatan ang sinasabi mo, Mike? Ang karapatang iwan sila nung gabingang Pasko, ang karapatang mawala ng ilang linggo habang nagpapakamatay si Dan sa pag-alaga mag-isa. Ang karapatang makipagsiping sa katrabaho mo habang umiyak ang asawa mo sa ospital. Na paatras si Mike na parang sinampal. Hindi yan, hindi ako. Alam ngang lahat, Mike.
Pinag-usapan kang buong opisina at hindi maganda ang sinasabi nila. Tinapos ni Joanne ang paglalagay ng gamit sa bag at naglakad papunta sa pinto. Isang huling bagay sabi nito bago umalis. May pinapasabi si Dan sa iyo. Nahintay si Mike pigil ang hininga. Huwag mo na raw siyang subukang hanapin. Kung may pakialam ka man lang sa kanya o sa mga bata pabayaan mo na sila. Dahil ang tanging naibigay mo lang sa kanila ay ang pagkawala mo at hindi na nila kailangan yon. Sumara ang pinto. Naiwan si Mike na mag-isa sa pasilyo pinalilibutan ng alingaw-ngaw ng sarili niyang mga pagkakamali. Nang gabing iyon sinubukan niyang tawagan si Valerie. Kailangan niyang may makausap para mabawasan ang pangungulila para makahanap ng kahit anong pwedeng makapagpagaan ng loop. Sumagot ito sa ikalimang ring. Anong kailangan mo Mike? Kailangan kitang makita. Hindi magandang ideya yan? Valerie please. Makinig ka masaya ang nangyari sa atin habang tumagal pero ngayon isa ka ng pabigat. Ipinatawaga ako ni Sir Erne kahapon ininterrogate. Ako na isang oras. Kalahating ang opisina ang tingin sa akin ay mga agaw ng asawa. Wala kang inagaw. Ako ang sumira. Eksakto. Sinira mo ang kasal mo at hindi ko babayaran ang mga basak mong plato. Malamig ang boses nito. Naging masaya tayo Mike pero tapos na. Huwag mo na akong tatawagan. Ibinaba nito ang linya. Binitiwan ni Mike ang cellphone sa sofa naglakad papunta sa bintana at tumingin sa kalsada. Nahahapunan ang mapamilya sa kabilang building. Nakikita niya ang mainit na ilaw, ang mga gumagalaw na anino ang mga tawanan. Nasa kabilang paniksiyang ang salamin mag-isa suspendido sa trabaho iniwan ng babaeng ipinalit niya sa asawa niya at walang kahit anong ideya kung nasaan ang nga anak niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya naintindihan ni Mike kung ano ang ibig sabihin ng salitang kahihinatnan. At alam niya nang may matinding linaw na nagsisimula pa lang siyang magbayat. 3 linggo matapos mawala si Danica, nakatanggap si Mike ng isang rehistradong sulat. Pinirmahan niya ito sa pinto nang hindi nag-isip akala niya ay galing sa bangko o sa admin ng Chondo. Nang punitin niya ang brown na sobra at makita ang letterhead ng isang law firm sa Baguio, Gomez and Associates Family Law tumigil ang tibok ng puso niya. Sa loop isang, petisyon para sa legal na paghihiwalay at buong kustodi. Malinis. Direkta. Walang drama. Hinihiling ni Danica ang paghihiwalay dahil sa hindi na may babalik na pagkasirang relasyon. Hinihiling niya ang buong pisikal at legal na kustodiya ng menor de edad na sina Hugo at Mateo Santos. Hindi siya humihingi ng suportang pinansyal para sa sarili niya tanging ang legal na child support lang para sa mga bata, 40,000 piso bawat buwan para sa bawat isa. At hati sa lahat ni dagdag na gastusin. Sa dulongong dokumento may nakasalungguhit na talata. Tahasang tinatalikuran ng nagrereklamo ang anumang direktang komunikasyon sa inirereklamo sa labas ng saklaw ng korte. Lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa mga legal na kinatawan. Binasa ni Mike ang dokumento ng 3 beses. Walang mga insulto, walang madramang akusasyon, walang mga pagbabanta. Isang administratibong panlalamig lang na mas masakit pa sa anumang sigawan. Hindi siya kinasusuklaman ni Danica. Basta na lang siya binura nito. Tinawagan niya ang numero ng law firm. Isang magalang na sekretarya ang nag-imporma sa kanya na pwede siyang kausapin ng abogado si Ate Laura Gomez sa susunod na linggo kung magpapa-appointment siya. Kailangan kong makausap ang asawa ko. Pwede mo bang ibigay ang contact number? Niya pasensya na po Mr. Santos. Napakalinaw pong kliyente namin tungkol diyan. Gusto ko lang malaman kung kumusta ang mga anak ko. Maayos po ang mga anak niyo. Iyon lang po ang pwede kong sabihin. Ibinaba ni Mike ang tawag bago pa siya may masabing hindi maganda. Nopo siya sa sofa hawak ang papel nararamdaman ang pagliit ng mundo. 80,000 piso bawat buwan at hati pa sa ibang gastos. Kaya naman sa kasalukuyan niyang sweldo, pero 3 linggo na siyang suspendido. At kahit sinabi ni Sir Ernie na tuloy pa rin ang investigasyon marinong makiramdam si Mike. Tatanggalin na siya. Oras na lang ang hinihintay. Noong ika-20 Enero dumating ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng rehistradong sulat. Tanggal sa trabaho dahil sa paglabag sa patakaran. Hindi man lang siya magawang tawagan ni Sir Ernie. Isang malamig at legal na sulat na hindi na pwedeng iapela. Binigyan siya ng 20 araw para kunin ang mga gamit niya sa opisina.
at inabisuhan na ang kanyang back pay at separation pay ay kukwentahin matapos ibawas ang mga kaukulang penalty. Nakwenta si Mike ng habing iyon. Walang trabaho. Isang tsondo na hindi pa tapos bayaran. Obligasyong buhayin ang 2 anak na hindi man lang niya makita. Lulubog siya sa loop ngang wala pang 3 buwan. In-update niya ang kanyang LinkedIn profile. Nagpadala ng resume sa 11 kumpanya sa food sector sa Metro Manila. Nakatanggap ng 2 automated reply at siyam na katahimikan. Sa 3 linggo nakakuha siya ng interview sa isang distributor ng frozen food sa Pasig. Ang nag-interview isang lalaking nasa 50 taong gulang na nakasuot ng gusot na barong si Ginoong Jimmy ay nagtanong ng makaraniwang tanong. Bakit ka umalis sa dating kumpanya mo? Praktisado na ni Mike ang sagot. Hindi pa kakasundo sa management tungkol sa pamamalakat ng team. Tumango ang lalaki habang nagsusulat, saka ito tumingala. Kilala mo ba ang isang nangangalang Valerie Cruz? Nanlamig ang dugo ni Mike. Katrabaho ko siya sa departamento. Opo. Isinara ng nag-interview ang folder. Makinig ka, magpapakatoto ako sa iyo. Kilala ko si Ernie Villanueva. Tumawag siya sa akin nang makita niyang nag-apply ka rito. Kinuwento niya ang sitwasyon mo at maniwala ka sa akin na intindihan kong nakakamali ang mga tao. Pero sa ngayon hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang ganitong klaseng gulo sa opisina. Walang nangyaring gulo sa opisina. Siguro nga pero hindi ko rin pwedeng itaya ang kumpanya. Pasensya na. Umalis si Mike sa interview dala ang kasiguraduhang sira na ang reputasyon niya sa industriya. Hindi lang pamilya ang nawala sa kanya pati ang karera niya. Naglakat siya sa Legazpi Market sa gitna nga nagtitinda ng gulay at isda, nakikinig sa ingay ng tao. Tila napakalayo ng lahat sa kanya, parang pinapanot niya ang buhay mula sa isang malabong salamin. Tumigil siya sa harap ng isang maliit na bar at pumasok ng hindi nag-iisip. Umorder siyang isang shot ng gin tapos isa pa at isa pa. Nang lumabas siya makalipas ang 2 oras palubog na ang araw sa likod ng mga matataas na building ng Makati. Naglakat siya pawi pasuray-suray, malabo ang isip at walang laman ang dibdib. Pagliko niya sa kalsada nila nakita niya ang kapitbahay sa 2nd floor si Aling Mirna, isang matandang babae na laging mabait kay Danica. Magandang hapon Mike, matabang na bati nito. Magandang hapon po. Huminto si Aling Mirna bago pumasok sa building. Alam mo, napakabait na bata ni Danica. Laking bumabati. Laging kinukumusta ang apo ko. Hindi tulad ngang iba. Nakatayo lang si Mike, hindi alam kung anong sasabihin. Nakakapanghinayang ang nangyari. Pinasadahan siyang tingin ng matanda. Pero siguro kung anong itinanimin siya ring anihin. Hindi ba hindi na ito nahintaying sagot? Pumasok na ito at padabog na isinara ang pinto. Umakyat si Mike sa hagdan, nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang. Binuksan niya ang pintong kondo at sinalubong siyang katahimikan. Gaya ang dati ganap nanunumbat, hindi matiis. Napabagsak siya sa sofa, kinuha ang cellphone at binuksan ang photo gallery. Nandun si Danica sa beach sa Boracay, 2 araw na ang nakalipas. Nakasuot ngang manipis na bestida, nililipat ng hangin ang buhok. Nakangiti siya, dala ang walang kupas na saya na ngayon ay tila kabilang na sa ibang buhay. Pinalaki ni Mike ang litrato hanggang sa lumabo ang mapixel. Sorry, bulong niya sa kawalan. Patawarin mo ako. Pero nawala ang nasalita sa katahimikan ngang tsondo dahil wala doon si Danica para marinig ito. At kahit nandun pa siya, alam ni Mike na wala na itong silbi. May magabagay na kapag nabasag na hindi na kailanman maayos pa. Nagising si Danica sa iyak ni Mateo ng 6:00 ng umaga. Automatiko niyang inunat ang braso, kalahating tulok pa rin. At binuhat ang sanggol mula sa kuna sa tabingang kama niya. Himalat tulog pa si Hugo. Nandito na si Mama. Nandito na si Mama. Bulong niya habang nagtitimplang ng gatas sa maliit na kusina ng apartment. 6 na linggo na siyang nakatira sa Baguio. Pinili niya ang lugar ng halos walang pag-isip. Sapat ang lamig para makalimot. Sapat ang layo para maging invisible. Napakaliit ng apartment. Nasa 2nd floor ng isang lumang building malapit sa Session Road. Maliit na kwarto. Pinagsamang sala at kusina, banyong. May lumang tiles pero mayroon itong isang bagay na wala sa kondo sa Makati. Katahimikan. Hindi ang walang laman na katahimikan ng pahihintay kundi isang katahimikan na puno ng sarili niyang mga desisyon.
Habang umiinom ng gatas si Mateo dumungaw si Danica sa bintana. Tanaw ang nga puno ngang pinokulay, abo sa ilalim ng malamig na umaga ngang Enero. Walang masyadong turista perpekto para hindi mapansin. Alas 9 ng umaga. Matapos bihisan ang kambal, na makapal, na sweater bumaba si Danica bitbit, ang double stroller. Bawat hakbang ay isang maliit na laban pero may diskarte na siya. Stola muna tapos ang mamapay isa-isa tapos ang mamamapay. Walang tumutulong sa kanya at ayos lang yon. Naglakad siya papunta sa klinika para sa check-up ng 6 na buwan na ukambal. Sidra. Monina Feles isang babaeng nasa 60 taong gulang na makapal ang salamin at banayat ang makamay. Ay, sinuri, Sina, Ugo, at Mateo, nang, may mainit, na profesionalismo. Perpekto sila sabi nito habang nagsusulat sa chart. Maganda ang timbang. Mayos ang paklaki. Ikaw kumusta ka na pabuntong hininga si Danica nagulat sa tanong. Ayos lang po. Hindi kita tinatanong bilang ina. Tinatanong kita bilang babae. Ibinaba ni Danica ang kanyang pagod na mga mata. Okay lang po ako. Ibinaba ngang doktora ang ballpen niya. Napakabata mo pa para mag-alaga ngang 2 sanggol ng mag-isa. May pamilya ka bang malapit dito? Bumabiyahe po si mama mula Maynila kapag weekend. At ang tatay wala po siya. Tumango ang doktora nang walang panghuhusga. Kung kailangan mo nang makakausap, may counseling services kami rito. Walang proseso, walang pressure. Minsan nakakatulong. Naramdaman ni Danica na may bumara sa lalamunan niya, pero pilit niya itong nilunok. Salamat po dra. Pag-iisipan ko po. Nang hapong iyon pagkatapos patulugin ang kambal. Naupo si Danica sa harap ng second-hand na laptop na nabili niya online. Binuksan niya ang isang blankong dokumento. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ito. Bago siya mabuntis nagtrabaho siya bilang admin assistant sa isang accounting firm. Hindi ito ang pangarap niyang trabaho pero magaling siya rito. Nag-ayos ng mga resibo bookkeeping kumakausap sa mga kliyente. Kaya niya itong gawin mula sa bahay. Nahanap siya sa Google. Remote Administrative Jobs Philippines. Daan-daang listing ang lumabas. Nagpadala siyang resume sa 12 kumpanya tapat na ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Inangang 2 sanggol nagahanap ngang work from home. Pwede nang maksimula akat. Hindi siya umaasa ngang himala pagkakataon lang. Habang nag-sleep mode ang laptop tumayo si Danica at nagpunta sa maliit na balkonahe. Nagsindi siya ngang sigarilyo. Ang una niya salub ngang maraming buwan at dahan-dahan itong hinitit. Pinakmamasta ng usok na natutunaw sa malamak na hangin. Naisip niya si Mike. Hindi nang may galit o lungkot kundi nang may isang uri ng pagod na kawalang pakialam. Inisip niya kung nakuha na nito ang mga papeles ng annulment. Kung sinubukan ba siyang hanapin nito. Kung narealise na ba nito kung ano ang nawala sa kanya. Tapos napagtanto niya na sa tutulang wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang manatutulog sa kwarto humihinga ng tahimik, walang kamalay-malay sa gulong na iwan nila. Nang Sabado dumating ang kanyang ina, si Tita Amalia sakay ngang victory liner mula Cubao. Bitbit nito ang 2 malalaking eco bag na puno ngang tupperware ngang lutong bahay. Kaldreta tinolang manok manaka frozen na ulam. Hindi pwedeng puro delata at noodles lang ang kinakain mo Danica. Maayos lang po ako. Masyado kang payat. At ang itim ng ilalim ng mata mo. Hindi na nakipagtalo si Danica. Hinayaan niyang pagalitan siya ngang ina niya. Yakapin siya alagaan siya. Sa loob ng ilang oras hinayaan niyang maging anak ulit hindi lang isang ina. Habang nakikipaglaro, si Tita Amalia sa kambal, sa salakinek ni Danica, ang email niya. 3 automated reply, isang kahina-hinalang scam at isang mensahe mula sa isang kumpanya sa Makati. Dear Danica, nakita namin ang profile mo at gusto naming mag-schedule ang video interview. Available ka ba sa Lunes ng alas 10 ng umaga? 3 beses binasa ni Danica ang email bago sumagot. Available po. Salamat sa pagkakataon. Isinara niya ang laptop at isinandal ang ulo sa pader. Isang maliit na siwang ang liwanag sa gitna ng dilim. Pagsapit ang Lunes eksaktong alas 10 nakaupo si Danica, sa harap ang laptop habang tulog ang kambal sa kwarto. Nagsuot siya ng malinis na blouse, nagsukle at naglagay ng kaunting makeup. Tumagal lang 25 minuto ang interview.
Ang babae sa kabilang screen si MS. Monica ang HR, ay nagtanong tungkol sa karanasan niya, at kung paano niya pagsasabayin ang pagtatrabaho sa bahay, at pag-alaga ng dalawang bata. Naging totu si Danica. Nagtatrabaho po ako kapag tulog sila. Madaling araw tanghali gabi. Sanay po akong mag-ayos ang gulo at kailangan ko po ang trabahong ito. Nung gumichimis. Monica. Gusto ko ang pagiging totu mo. Tatawagan ka namin bukas. Kinabukasan ang alas 11 ang umaga dumating ang email. Welcome sa team. Magsisimula ka sa Lunes. 6 na buwang, kontrata na pwedeng i-renew. 150,000 piso bawat buwan. Fully remote. 5 beses binasa ni Danica ang mensahe. Sa kanya tiningnan sina Hugo at Mateo na naglalaro sa sahig gamit ang mga wooden block. Nagawa natin bulong niya. Hindi siya tumawag kahit kanino para magdiwang. Hindi siya nag-post sa social media. Hindi niya kailangan ng papuring iba. Hinayaan lang niyang ngumiti ang sarili niya. Isang maliit at pagod na ngiti pero buong-buo na kanya. Sa unang pagkakataon mula nang tumakas siya ngang Maynila nakaramdam siya ngang pag-asa. Linggo ang gabi matapos bumalik ni Tita Amalia sa Maynila naiwang mag-isa si Danica kasama ang mabata. Pinaliguan niya sila sa asul na batya binihisan eng pajama at kinantahan eng oyayi na madalas kantahin eng lola niya noong bata pa siya. Nang makatulog ang ito naupo siya sa sahig ng salahawak ang isang murang baso eng wine, at tiningnan ang malitrato sa cellphone niya. Binura na niya ang lahat ng litrato ni Mike. Ang natira na lang ay ang sa kanya at sa kambal ilang litrato ni Joanne ng nanay niya ng masandaling dapat tandaan. Binuksan niya ang Instagram dala ng matinding kuryosidad. Hinanap niya ang profile ni Valeria Cruz. Private na ito malamang dahil sa iskandalo sa opisina. Tapos hinanap niya si Mike. Wala itong bagong post mula pa nung nasa isang conference sa Cebu nakangiti kasama ang makatrabaho. Nasa background. Si Valerie Malabo. Isinara ni Danica ang app na walang nararamdamang kahit ano. Inubos niya ang wine hinugasan ang baso at natulog. Bukas may bago siyang trabaho. Bukas baka may bagong magsimula. At si Mike Santos ay mananatili sa lugar kung saan siya nararapat. Sa nakaraan. 2 buwan nang walang trabaho si Mike nang tumawag ang may-ari ngang Chondo para ipaalala ang 3 buwang utang niya sa upa. Mike, matagal na kitang kilala. Alam kong mabuti kang tao pero hindi pwedeng ganito. Bayaran mo ako o kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Bigyan niyo. Papo akong 1 linggo parang awan niyo na. Bumuntong hininga ang may-ari. 1 linggo. Wala nang dagdag. Ibinaba ni Mike ang tawag at tumitik sa kisamengang sala. May mansang tubig na lumalaki sa sulok-salok ng maraming buwan parang isang napakalinaw na metaporang buhay niya. Nakapagpadala na siyang 42 resume. Nakatanggap ang 6 na sagot 5 magalang na pagtanggi. At isang interview na natapos ng e-search engine recruiter ang panggalan niya sa Google at makita ang isang post sa isang forum ng mga empleyado sa BGC. Mike Santos ang sales director na sinira ang karera para sumiping sa katrabaho habang nag-alaga ng kambal ang asawa. Hindi siya makakatakas sa nakaraan niya. Biyernes ng hapon naglakad si Mike papunta sa SM Supermarket dalang natitira niyang pera. 1,800 piso. Bumili siya ng mapangunahing kailangan. Pansit Canton, itlog tasty bread. Kinalimutan niya ang kape ang ngadalata kahit anong hindi naman talaga kailangan. Pila na siya sa cashier nang makita niya si Valerie. Naktutulak ay tong cart na punong kamamahaling produkto. Importanteng, keso wine salmon. Naka-makeup ito at nakasuot ng magandang koat na hindi pa nakikita ni Mike sa kanya. Nakatinginan sila. Umiwas agad ng tingin si Valerie at lumipat ng pila. Naramdaman ni Mike ang pinahalong galit at hiya na sobrang tindi kaya kinailangan niyang ikuyom ang nga kamao para walang masabi. Nakbayat siya at lumabas ang supermarket. Pagdating niya, sa pinto Negram, kundo nakarinig, siya Negram, nagmamadaling, menga, yabag, sa likod niya. Mike, sandali. Si Valeria yon. Mahigpit ang hawak sa bag at may hindi komportableng ekspresyon sa mukha. Anong kailangan mo? Gusto ko lang malaman kung kumusta ka na. Tiningnan siya ni Mike nang walang kurap. Seryoso, ngayon may pakialam ka na huwag kang ganyan. Nahirapan din ako sa lahat nito. Ikaw, mapait na tumawa si Mike.
May trabaho ka pa. May buhay ka pa. Ako nawala ang lahat. Valeria. Lahat. Hindi kita pinilit na gawin ang kahit ano. Ikaw ang gumawa ng desisyon at ikaw ang nawala nuwang pumangit na ang sitwasyon. Hinakpitan ni Valerie ang hawak sa strap ang bag niya. Makinig ka, sorry, okay. Nagsisisi ako na ganito ang nangyari. Pero hindi mo ako asawa. Wala akong utang sa iyo. Tama ka. Walang emosyon ang boses ni Mike. Wala kang utang sa akin at ang tanga ko para isiping meron. Tumalikot siya at pumasok sa building nang hindi lumilingon. Ang hindi alam ni Mike ang hindi niya kailanman malalaman ay hindi rin nakatakas si Valerie ng walang galos. Bago ang kuat niya dahil kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Ang chat na punong mamahaling pagkain ay para sa isang hapunan kasama ang mga katrabaho na hindi na siya niyayang lumabas pagkatapos ng trabaho. Nasa kumpanya pa rin siya. Oh. Pero nilipat siya sa isang maliit na opisina na walang bintana malayo sa Celestine, hindi tumataas ang sweldo at may malinaw na babala. Isang maling galaw pa at tanggal ka na. Umiwas ang nga babae sa HR kapag nasa pantry siya. Hindi na siya binibiro na mga lalaki sa opisina. Ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng gulo. Nakipag-date siya sa 3 lalaki nitong nakaraang 6 na buwan. Walang gustong makipag-second date pagkatapos i-google ang pangalan niya. Nakatira siya mag-isa sa isang condo sa Ortigas. Tuwing Biyernes ng gabi nag-order siya ng Thai food at nanonood ng Netflix hanggang sa makatulog sa sofa. Tuwing Linggo tumatawag ang nanay niya mula probinsya na laging nagtatanong kailan ka ba mag-aasawa, wala siyang isagot doon. Dahil ang toto pareho lang sila ni Mike na pala. Wala. Ang pinakaiba lang itinago niya ito sa katahimikan. Sa mga mahaling pagkain at magandang damit nagpapanggap na ang buhay niya ay hindi naging mas maliit at mas malungkot na bersyon ng kung ano sana ito. Nang gabing iyon binuksan ni Mike ang isang boteng murang gin na nakatago sa kabinet ng ilang taon. Naupo siya sa sofa, patay ang ilaw, diretsong umiinom mula sa bote. Naisip niyang tawagan ang mga magulang niya. Hindi niya ginawa. Naisip niyang sulatan si Danica kahit dumaan pa sa abogado nito. Hindi niya ginawa. Marami siyang naisip, pero wala siyang ginawa. Dahil alam ni Mike na wala na siyang magagawa para ayusin ang sinira niya. 2:00 ang madaling araw, lasing na lasing binuksan niya ang Instagram. Hinanap niya ang profile ni Danica. Blocked pa rin. Hinanap niya ang kay Joanne. Nandun. Isang litratong pinos, 3 araw na ang nakalipas. Si Danica sa isang beach nakasuot ng berdeng sweater, nakatali ang buhok, hawak ang isa sa kambal. Tumatawa ang bata, namumula ang pisngi dahil sa hangin. Ang caption, mga bagong simula. Pinalaki ni Mike ang litrato para maganap mga detalye. Mukhang nasa La Union sila. Nakangiti si Danica pero hindi pilit na ngiti gayang dati. Isang pagod pero totoong ngiti. Mas mukha siyang maayos nang wala siya. Isinara ni Mike ang app at ibinato ang cellphone sa kabilang dulo ng sofa. Ininom niya ang huling pataong gin at ipinikit ang mga mata. Lunes ang umaga sinampal CN katotohanan gamit ang isang email mula sa bangko. Overdraft notification. Ang account mo ay may negatibong balanse na 340 piso. Ang interes ay ipapataw ayon sa kontrata. Tinitigan ni Mike ang screen hanggang sa lumabo ang nga letra. Wala siyang pera, walang trabaho, walang pamilya. May kondo siyang hindi mabayaran, isang petisyon sa annulment na hindi niya kayang sagutin ng may dignidad at isang utang sa child support na magsisimulang lumaki sa oras na maglabas na desisyon ang Huwes. Sa unang pagkakataon, seryosong naisip ni Mike na sumuko na lang. Pero tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Mike Santos, opo. Ako si Jimmy mula sa Cascade Food Distributors. Natanggap namin ang resume mo ilang linggo na ang nakakaraan. May bakante kami para sa junior sales rep. Mababa ang sweldo, 40,000 piso. Pero kung interesado ka pwede tayong mag-schedulean ng interview. Ipinikit ni Mike ang nga mata. 40,000. Kalahating kinikita niya dati, mas mababa pa. Pero mayroon, interesado po ako. Mabuti. Pwede ka bang pumunta bukas ang 11:00 umaga? Pupunta po ako. Ibinaba niya ang tawag at naupo sa sofa, hawak ang cellphone. Hindi ito kalaktasan. Isa itong maliit na salbabida sa gitna ng pakalunot.
Pero ito lang ang meron siya at kailangan itong maging sapat. Dahil hindi na kayang maginarte ni Mike Santos. Kailangan na lang niyang kumapit sa kung anong natitira at magdasal na sapat ito para mabuhay. 4 na buwan matapos mawala si Danica, nakatanggap si Mike ng patawag mula sa korte sa Baguio. Hearing para sa custody at support. 15 ng Mayo. Alas 10:30 ng umaga. Binasa niya ang papel ng 3 beses bago niya tuluyang naintindihan. Kailangan niyang bumiyahe pa Baguio humarap sa huwes at harapin ang katotohanang pilit niyang tinatakasan ng ilang buwan. Nandun si Danica. Sa unang pagkakataon mula noong Noche Buena. Dumating si Mike sa Baguio nung gabi bago ang hearing sakay ng Victory Liner. Hindi niya kayang mag-hotel. Natulog siya sa bus station sa isang plastik na upuan ginawang unan ang backpack kinakain ng kabaang sikmura niya. Alas 9 ng umaga nahilamos siya sa public CR, nagpalit ng polo at naglakad papunta sa Justice Hall. Luma at nakakatakot ang gusali. 2 beses naligaw si Mike bago nahanap ang tamang kwarto. Pagpasok niya nandun na si Danica nakaupo sa isang bench sa pasilyo nakasuot ng dark gray na pantsuit na hindi pa nakikita ni Mike. Mas maikli na ang buhok niya hanggang balikat at pumayat siya. Sa tabi niya ay isang babaeng nasa 40 bitbit ang isang leather na briefcase ang abogado niya. Tumingala si Danica nang lumapit si Mike. Nakatinginan sila. Walang bati walang kumpas isang malamig at malayong pagkilala lang. Naupo si Mike sa kabilang bench 5 metro ang layo na tila ba ilang kilometro. Gusto niyang may sabihin kahit ano pero nakabara ang mga salita sa lalamunan niya. Tumagal ang hearing ng 37 minuto. Binasa ang huwes isang lalaking nasa 60 taong gulang ang petisyon ng walang paligoy-ligoy. Tinanong niya si Danica kung pinaninindigan nito ang lahat ng nakasulat. Opo, Your Honor. Matatak ang boses nito walang panginginig. Bumaling ang huwes kay Mike. Mayroon bang sasabihin ang inirereklamo tumingin? Si Mike sa kanyang PAO lawyer. Isang batang lalaki na nakilala niya. Lang 20 minuto ang nakalipas na hindi man lang nabasa ng maayos ang kaso. Wala po, Your Honor. Tinatanggap ko po ang makondisyon. Tinatanggap mo ang buong kustodiya para sa ina na palunok si Mike. Opo. Tinatanggap mo ang child support na 40,000 piso bawat buwan para sa bawat bata kabuwan na 80,000 piso higit sa kalahating ng kasalukuyan niyang sweldo. Opo. Noksulat ang huwes. Mabuti. Magtatakda tayo ng supervised visitation na papalawakin bes sa magiging resulta tuwing ikalawang Sabado mula alas 10 ang umaga hanggang alas 6 ang gabi. Ang mga pagbisita ay gagawin sa isang family meeting center hanggang sa maglabas ng ulat, ang social worker kung pwede nang alisin ang supervision. Naramdaman ni Mike na may nabasak sa loob niya. Supervised visits. Para bang isa siyang panganib sa sarili niyang maanak. May pagtutol ba? Umiling si Mike. Your Honor, suminghit ang abogado ni Danica. Hinihiling pong kliyente ko na magsimula ang visitation schedule pakalipas kang 3 buwan para mabigyan kang emosyonal na katatagan ang mamenor de edad. May pagtutol ba mula sa inirereklamo? Hindi man lang siya kinonsulta na pauloyar niya. Wala po pinapayagan po, Your Honor. Isinara ng huwes ang folder. Tapos na ang pagdinig. Maari na kayong umalis. Ganun lang. 7 taon ng kasal ang dahan-dahang binubuwag sa loop ng wala pang 40 minuto. Lumabas si Mike ng courtroom na nanginginig ang mga binti. Sumandal sa pader ng pasilyo pinipilit huminga. Lumabas si Danica ilang segundo ang lumipas, kasama ang abogado niya. Naglakad siya ng mabilis papunta sa elevator. Danica. Tumigilito pero hindi lumingon. Please 5 minuto lang. Akmang haharang ang abogado pero itinaas ni Danica ang kamay niya. Ayos lang. Hintayin niyo ako sa ibaba. Naiwan silang dalawa sa pasilyo. Humarap si Danica pero nanatiling malayo. Anong kailangan mo, Mike? Gusto ko lang malaman kung kumusta ang mga bata. Ayos lang ba sila? Maayos na maayos sila. Nagsasalita na sila. Naglalakad. Nakapaglakad na si Hugo last week. Si Mateo gumagapang pa rin pero malapit na rin. Naramdaman ni Mike ang saksak sa dibdib niya. Namiss niya yon. Ang ngaunang hakbang ng anak niya. Ikaw ayos ka lang ba? Tiningnan siya ni Danica gamit ang ekspresyon na hindi niya mabasa. Mas maayos ako ngayon kaysa noong 5 buwan na ang nakalipas. Dan ako. Patawarin mo ako.
Patawarin mo ako sa lahat. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon. Hindi mo pwede. Kalmado ang boses, nito walang bahid energy galit. At kahit pwede pa wala itong mababago dahil ang problema ay hindi lang nung gabing yon Mike, kundi bawat gabi bago yon. Bawat pagkataong pinili mong hindi maging nandiyan. Hindi mo alam di ba humakbang? Si Danica palapit. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng manganak ng maaga at maupo mag-isa sa ospital nagdarasal na sana makahinga ang maanak mo? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng umiyak ng tahimik tuwing alas 4 ng madaling araw dahil hindi tumitigil sa pagiyak, ang isa sa kanila at wala kang ideya kung anong gagawin mo? Alam mo ba kung anong pakiramdam mahandaeng Noche Buena habang alam mong ang taong nangakong laging nandiyan ay nakikipagsiping sa iba? Yumuko si Mike. Hindi ko alam. Eksakto. Hindi mo alam at hindi mo kailanman malalaman. Huminga ng malalim si Danica. Hindi ako galit sa'yo, Mike. Sana nga kaya kong magalit, pero ang nararamdaman ko ay mas malala pa sa galit. Wala akong pakialam sa iyo. Wala ka ng halaga sa akin. Bumaksak ang masalita na parang lapida. Kailangan ng nga bata nga, ama, sabi ni Mike na may basak na boses. Kailangan nila ng ama na nandiyan na pinipiling maging nandiyan, hindi yung nagpapakita lang dahil inutos ng huwes. Napatras si Danica. Kapag handa ka ng maging ganoong klaseng ama, sabihin mo sa akin. Hanggang sa araw na yon bayaran mo ang child support at hayaan mo kaming mabuhay. Tumaliko dito at naglakad papunta sa elevator. Gusto siyang sundan ni Mike, may sabihin pa, pero sumara ang pinto bago pa siya makagala. Naiwan siyang mag-isa sa walang lamang pasilyo, pinalilibutan ngang alingaw-ngaw ng sarili niyang nga pagkakamali. Bumalik siya sa Maynila ng gabing iyon sakay ang bus, habang nakatingin sa bintana sa mailaw ngang NLEX. Naintindihan ni Mike ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi ngang ilang buwan. Hindi na babalik si Danica. Hindi siya makikilala ngang mabata bilang ama kundi bilang isang estranghero na nakpapakita tuwing ikalawang Sabado. At kailangan niyang mabuhay doon, hindi dahil makatarungan ito kundi dahil ito ang eksaktong kapalit ng bawat desisyon na ginawa niya. Inilabas niya ang cellphone at binuksan ang photo gallery. Binura niya ang lahat ng litrato ni Valerie. Dalawa lang ang itinira niya. Isa kay Danica, buntis, hawak ang tiyan. At isa sa bagong panganak na kambal na pakaliit sa loob ng incubator. Ito na lang ang tanging toto na natitira sa kanya. Ang iba ay mga multo na lang. Isang buhay na siya mismo ang sumira. Isang taon ang lumipas, Disyembre, bumalik siya sa Makati, malamig ang simoy ang hangin at puno ang Christmas lights. Naglalakad si Mike sa Legazpi Market sa gitna ng maraming taong nagla-last minute shopping. Mga maliliwanag na tindahan, mga nakpapatugtog ng Christmas carols, mga pamilyang may bitbit na mga paper bag. Eksaktong isang taon mula noong gabi ang Pasko. May bitbit siyang maliit na bag. 2 stuffed toy na binili niya sa mall. Isang berdeng dinosaur at isang gray na kuneho para kina Hugo at Mateo. Kahit hindi siya sigurado kung abutin ba ito nga kamay nila. Bukas may dalaw siya. Ang ika-6 mula ng makbaba ng desisyon ang huwes. Tuwing ikalawang Sabado, 4 na oras sa isang family meeting center sa Baguio. Isang malamig na kwarto na may malumang laruan, isang social worker na nagsusulat at 17 buwang gulang na bata na nakatingin sa kanya na parang estranghero dahil yon naman talaga siya, isang estranghero. Napanatili ni Mike ang trabaho niya sa Cascade Food Distributors. Hindi ito sikat. Wala masyadong asenso, pero nakakabayat ng magabil. Ang 80,000 piso para sa child support ay laging naipapadala ng eksakto tuwing ika-5 ng buwan. Minsan kailangan niyang may cash advance. Minsan puro pansit lang kinakain niya ng 3 linggo, pero hindi kailanman nahuli ang child support. Ito lang ang tanging magagawa niya para sa mga anak niya, ang tanging natitirang dignidad niya. Kailangan na niyang umalis sa Tondo sa Salcedo, masyadong mahal. Ngayon nakatira na siya sa isang maliit na kwarto sa Cubao malapit sa EDSA. Napakabuhagahang pader. Laging may nag-away na kapitbahay gabi-gabi, pero ito lang ang kaya niya. Bumisita ang nanay niya minsan sa isang buwan, laging may dalang tupperware ng pagkain at ang parehong tingin ng pagkabigo. Hindi na siya tinawagan ng tatay niya mula noong Mayo. Nang gabing iyon, kumakain si Mike ng mag-isa sa harap ng TV, tirang lechon manok na ininit sa microwave. Tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Hello? Hi Mike.
Tumagaw na gatatlong segundo bago niya nakilalang boses si Valerie. Anong kailangan mo, tumatawag lang, kinukumusta ka? Ibinawa ni Mike ang tinidor sa plato. Seryoso ngayon pa, ilang buwan na akala ko. Akala ko baka na mismo ako na hinihintay mo ang tawag ko. Nakaroon ng hindi komportableng katahimikan. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Ang saya-saya ko, Valerie. Nakatira ako sa isang butas. Nakikita ko ang nga anak ko 4 na oras tuwing ikalawang linggo, at ang sweldo ko ay kalahati na lang ng dati. Pero ang saya ko, huwag ka namang ganyan. Anong gusto mong maging reaksyon ko, tumayo? Si Mike nararamdaman ang naipong galit sa loob ng maraming buwan na unti-unting umaapaw. Alam mo kung anong pinakamasakit? Ang pinakamasakit ay hindi ko man lang pwedeng isisi sa iyo. Hindi mo ako pinilit. Ako ang gumawa ngawat desisyon. Pinili kong umalis ng gabing yon. Pinili kong magsinungaling. Pinili kong sirain ang buhay ko. Nandoon ka lang, Mike. Huwag mo na akong tatawagan, parang awa mo na. Kahit iwan mo na lang sa akin ang dignidad na kalimutan na naging bahagi ka nito. Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makasagot. Nakatayo siya sa gitnang maliit na kwarto, nanginginig. Tapos umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader at umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Hindi para kay Valerie. Hindi para kay Danija. Para sa sarili niya. Para sa lalaking pwede sana siyang maging pero hindi niya nagawa. Sa kanyang kondo sa Ortigas, tinitigan ni Valerie ang screen ng cellphone niya kung saan tapos na ang tawag. 3 linggo niyang inipon ang lakas ng loob para tawagan ang numerong yon. 3 linggong nagpapraktis kung anong sasabihin, kung paano ipapaliwanag ang sarili, kung paano sasabihing nararamdaman din niyang nag-iisa siya. Pero tama si Mike. Hindi siya nawalan ng anak. Hindi siya nawalan ng pamilya. Hindi siya nakatira sa isang miserableng kwarto at kumakain ng pansit araw-araw. Ang tanging nawala lang sa kanya ay ang ilusyon na may makakakita sa kanya na higit pa sa isang pagkakamali. Ang huling 3 kadate niya sa Tinder ay nag-ghost sa kanya pagkatapos ng unang labas. Ang makatrabaho niya ay bumabati na lang ng may malamig na paggalang. Hindi na nagtatanong ang nanay niya tungkol sa love life niya. Sa edad na 32, nararanasan ni Valerie Cruz ang eksaktong buhay na ginawa niya. Walang laman, malungkot, puno ng magagandang bagay na walang kwenta. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa at nagsalin ulit ng wine. Hindi na niya tatawagan si Mike dahil alam niya sa sarili niya na tama ito mula pa noong una. Nandun lang siya at hindi yon sapat para makabuong ngahit anong may halaga. Sabado ng umaga sumakay si Mike ng Victory Liner papuntang Baguio. 2 buwan siyang nag-ipon para mabili ang tiket. Sulit naman. Dumating siya sa Family Center ng alas 9:45, 15 minutong maaga. Ang social worker si Miss Elena, isang babaeng nasa 50 taong gulang na mabait ang boses at propesyonal ang tingin, ay sinalubong siya sa pinto. Magandang umaga, Mike. Kumusta ka? Okay lang po. Kinakabahan. Normal lang yan. Nandito rin ang nanay nila ngayon. Gusto ka raw kausapin pagkatapos ng dalaw. Kumabok ang dibdib ni Mike. Nandito si Danny Kau. Naghihintay siya sa kabilang kwarto. Eksaktong alas 10 binuksan ni Miss Elena ang pinto. Pumasok sina Hugo at Mateo, hawak ang kamay ng isang asistan. Matatak na silang maglakad ngayon, may mga padabok, pero determinadong hakbang ng mga bata. Nakasweater silang pula at nakamaong. Tumayo si Hugo at tiningnan si Mike nang may kuryosidad. Naktaho naman si Mateo sa likod na assistant. Uy mga champion. Sabi ni Mike habang lumuluhot para magpantay sila. Tingnan niyo kung anong dala ko. Inilabas niya ang mga stuffed toy mula sa bag. Lumapit si Hugo ng dahan-dahan at kinuha ang dinosaur. Tiningnan niya itong mabuti bago yakapin. Medyo matagal bago lumapit si Mateo, pero sa uli tinulak. NG kuryosidad. Lumapit din siya at kinuha ang kuneo. Naramdaman ni Mike ang bara sa lalamunan niya. Ang sumunod na 4 na oras ay lumipas sa isang kakaibang halong pagiging asiwa at maliliit na sandaling koneksyon. Naglalaro sila ng mga building block. Binasa sila ni Mike ang kwento gamit ang magoses, ang hayop na nagpatawa sa kanila. Nang hingingang tubig si Mateo at binigyan siya ni Mike, pakiramdam niya ang simpleng bagay na yon ang pinakamahalaga sa buong buhay niya. Nang sabihin ni Miss Elena na 5 minuto na lang lumapit
Si Hugo kay Mike at inyabo ang dinosaur. Oh. Sabi nito sa kanyang maliit na boses. Ibibigay mo sa akin, umiling si Hugo. Tago mo. Naintindihan ni Mike. Gusto nitong itabi niya ito hanggang sa susunod na dalaw. Siyempre. Itatago ko ito rito. Okay, tapos, sa susunod maglalaro ulit tayo. Tumango si Hugo at tumakbo. Papunta sa pinto. Nang makalabas ang mga bata, sinamahan ni Miss Elena si Mike sa kabilang kwarto. Nakaupo si Danica sa isang plastik na upuan nakasuot ng mahabang koat. Mas mukha siyang maayos kaysa noong Mayo. Medyo nakalaman siya. Ang buhok niya ngayon ay hanggang baywang na. Hisabi niya nang pumasok si Mike. Hi. Isinara ni Miss Elena ang pinto, iniwan silang mag-isa. Gusto kitang kausapin tungkol sa mga dalaw panimula ni Danica. Sabi ni Miss Elena, consistent ka raw. Na lagi kang dumarating ng maaga. Na may dala ka laging gamit para sa kanila. Mga anak ko sila. Alam ko. Huminga ng malalim si Danica. Kinausap ko ang abogado. Kung ipagpapatuloy mo to, pwede nating hilingin sa huwes na alisin na ang supervision para maging normal na ang mga dalaw. Tiningnan siya ni Mike na hindi makapaniwala sa naririnig. Seryoso, oo, pero may mga kondisyon. Bawal silang ipakilala sa kung sino-sinong girlfriend. Walang biglang pakbabaho. At kung sakaling kahit minsan hindi ka magpakita ng walang paalam, tapos na. Hindi mangyayari yon. Sinabi mo na yan dati. Tumango si Mike, tinatanggap ang sumbat. Tama ka. Pero iba na ngayon. Natutunan ko na kung gaano kasakit mawala ka. Hindi ko na aulitin ang pagkakamaling yun. Tiningnan siya ni Danica ng tahimik salok ng mahabang segundo. Sana totoo yan. Tumadyo ito para umalis, pero uminto sa pinto. Isang bagay pa. Hinahanap ka ngang bata, alam mo ba kapag dumarating ka kung anong gagawin mo? Sinasabi ni Hugo na papa kapag nakikita niya ang dinosaur. Tingin ko pwede kang maging bahagi ng buhay nila. Kailangan mo lang patunayan. Papatunayan ko. Tumango si Danica at umalis. Naiwan si Mike na mag-isa sa kwarto, nanginginig ang makamay at may umusbong na pag-asa sa dibdib niya. Hindi ito pagpapatawad. Hindi ito pagbabalikan. Pero isa itong pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi na ito sasayangin ni Mike Santos. 2 taon matapos ang gabing iyon ng Noche Buena, nagising si Mike sa kwarto niya sa Cubao dahil sa tunog ng alarm. Sabado araw ngang dala. Bumangon siya, naligo, nag-ahit ng maayos, nagsuot ng malinis na maong at isang asul na polo na binili niya noong sale. Nagimpake siya ng maliit na backpack. Pamalit na damit ng mga bata kung sakaling madumihan, wipes. 2 tupperware ngang hiniwang prutas at ang berdeng dinosaur ni Hugo na itinatago niya ng maingat sa pagitan ng nga dalaw. Alas 7:30 umalis siya ngato at naglakad papunta sa bus station. Alas 8:05 ang alis ng Victory Liner, makakarating siya sa Baguio pagkalipas ng ilang oras. Nagawa na niya ito ng 24 na beses sa nakalipas na 12 buwan walang palya. 6 na buwan na rin mula nang alisin ang supervision sa mga dalaw. Sinusundo ni Mike sina Hugo at Mateo ang alas 10 ang umaga sa bahay ni Danica, isang maaliwalas na apartment sa Baguio na tanaw ang mapuno ang pino, at ibinabalik sila ang alas 6 ang gabi. Bubuksan ni Danica ang pinto, iaabot sa kanya ang mga bata kasama ang bag ng makailangan at magpapaalam ng may magalang pero malayong maging maingat kayo. Walang mahabang usapan, walang pagbabalikan, isang gumaganang ugnayan lang para sa ikabubuti ng mga bata. At tinanggap ito ni Mike dahil higit pa ito sa nararapat para sa kanya. Nang Sabadong iyon, dinala ni Mike ang mga bata sa Burnham Park. Tumakbo si Hugo sa gitna nga kalapati na nakabuka ang mga braso, sumisigaw, lumilipat sila. Papa, lumilipat sila. Mas mahiyain si Mateo na natili malapit kay Mike, hawak ang kamay nito gamit ang matatabang maliliit na daliri. Gusto niyo ba ng ice cream, tanong ni Mike. Tumango si Mateo ng seryoso. Bumili sila ng 2 malaking strawberry ice cream. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno at kumain ng tahimik. Papa, biglang, sabi ni Hugo. Bakit hindi ka nakatira sa amin? Naramdaman ni Mike na naipit ang hangin sa baga niya. Dahil makaibangang bahay si Papa at si Mama, anak. Bakit? Dahil minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng desisyon na nagpapabago sa mga bagay-bagay. Tiningnan siya ni Hugo gamit ang malalaking mata, masyadong seryoso para sa isang 3 taong gulang. Bad decisions na palunok si Mike. Oh maga,
Maling desisyon. Umalik si Hugo sa pagkain ng ice cream mukhang nakontento na sa sagot. Pero nakatitik lang si Mike sa malayo nararamdaman ang bigat ng salitang iyon na parang bato sa sikmura niya. Alas 6:15 hinatid ni Mike ang mabata. Pagliko niya sa kalsada kung saan nakatira si Danica bigla siyang napahinto. Sa maliit na parke sa harap ng building nila nandun siya si Danica. Tumatawa siya. Hindi ito ang magalang na ngiti na ibinibigay niya kapag sinusundo ni Mike ang mabata. Hindi ito ang pagod na ngiting isang naubos na ina. Isa itong tutukusa at ngiting nagpapaliwanag sa buong mukha niya. Sa tabi niya isang lalaki siguro, ay ang bago. Niya binubuhat si Mateo sa habang tumitili ang bata sa tuwa. Tumatakbo naman si Hugo paikot sa kanila hawak ang isang pulang saranggola. Nakabestida si Danica nakasandals na kalugay ang buhok. Ang araw sa hapon ay nagbibigay ngang kulay ginto sa kanya. Mas mukha siyang bata mas magaan, para bang may nag-alis ng hindi nakikitang bigat mula sa mga balikat niya. Nakatayo lang si Mike na nigas nagtatago sa likod ng isang nakaparadang sasakyan na nunut. Ibinaba ang lalaki si Mateo at may sinabing hindi marinig ni Mike. Lumapit si Danica sa kanya at hinalikan ito. Isang mabilis at kaswal na halik ang klaseng ibinabahagi ng mag-asawang panatak sa isa't isa. Naramdaman ni Mike ang matalim na sakit sa dibdib niya. Hindi eksaktong selos, isa itong brutal na pagtanggap sa katotohanan. Naka-move on na si Danica. Nakabuo na siyang bagong buhay. Nahanap na niya ang kaligayahang hindi kailanman naibigay ni Mike sa kanya. At nagawa niya ito nang wala siya. Mas maayos nang wala siya. Nakita ni Hugo si Mike at tumakbo palapit sa kanya. Papatingnan mo ang saranggola ko. Lumingon si Danica. Hindi nawala ang ngiti sa mukha niya, pero nagiba ito ngang hugis mas pigil mas magalang. Hi Mike. Ang aga mo ah. Lumapit ang lalaki karha si Mateo. Ikaf siguro si Mike. Inilahat nito ang kamay ng natural. Ako si Oliva. Kinamayan siya ni Mike pakiramdam niya ay pinakmamasdan siya hinuhusgahan kinukumpara. Ikinagagalak kitang makilala. Laging bukang bibig nang, magabata ang pangalan mo sabi ni Oliver na may totoong ngiti. Tumango si Mike hindi alam kung paano sasagutin yon. Kinuha ni Danica ang magagamit ng mga bata. Akyat na tayo tanong niya sabay turo sa building. Kailangan na nilang makmerienda. Binuksan ni Danica ang pinto ng apartment. Nakatali na ang buhok niya ngayon pero mukha pa rin siyang masaya. Maayos ba ang lahat tanong niya habang tumatakbo sina Hugo at Mateo sa loop sumisigaw tungkol sa mga kalapati. Oo, kumain sila ng maayos. Walang nag-inarta. Nagtanong si Hugo kung bakit hindi ako nakatira sa inyo. Minsan nagtatanong din si Mateong ganyan. Anong sinasabi mo sa kanila? Na iba na ang pagmamahal ni mama at papa sa isa't isa ngayon pero pareho namin silang mahal na mahal. Tumango si Mike. Salamat. Para saan sa hindi paninira sa akin sa kanila? Alam kong may karapatan ka. Tining na siya, ni Danica gamit ang ekspresyon na mahirap basahin. Hindi ko ginagawa to para sayo Mike. Ginagawa ko to para sa kanila. Karapatan nilang magkaroon ng ama. Kahit na nahuli ang amang, yon sa buhay nila. Masakit ang mga salita pero tama. Alam ko, nakaroon ngang hindi komportableng katahimikan. Gusto mo en negape biglang? Tanong ni Danica. Busi ang mga bata. Pwede tayong mag-usap ngang 5 minuto. Kumumbinsi si Mike nagulat. Naupos sila sa maliit na balkonahe ng apartment na tanaw ang Baguio. Naksalin si Danica ngalawang kape sa makaibang mu. May gusto sana akong sabihin sa'yo panimula niya. Nakita ko sa baba. Naramdaman ni Mike ang kirot sa dibdib niya pero itinago niya ito. Ang pangalan niya ay Oliver. Teacher siya sa elementarya. Nakita kami sa parke. Mabuti siyang tao pasensyoso sa mga bata. Masaya ako para sa'yo. Talaga pinili ni Mike ang isasagot niya. Talaga. Deserve mong maging masaya Dan. Tinitigan siya ni Danica sa mga mata naghahanap ng bakas ang kasinungalingan. Wala siyang nakita. Salamat. Tumigil siya. Hindi pa niya makikilala ng lubusan sina Hugo at Mateo. Gusto kong dahan-dahanin pero kailangan mong marinig mula sa akin. Na-appreciate ko yon. Uminom sila ng kape ng tahimik ng ilang minuto.
Ikaw, tanong ni Danica. May nakilala ka na ba, umiling si Mike? Wala. Hindi ko pa husto. Bakit? Dahil kailangan ko munang matutong mag-isa bago sumama sa iba. Kailangan kong maintindihan kung anong ginawa kong mali. Kailangan kong maging mas mabuti. Dahan-dahang tumango si Danica. Mature yan. 2 taong huli, pero bahagyang ngumiti si Danica. Ito ang unang totoong ngiti na nakita ni Mike mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinag-usapan ka nga bata, alam mo ba kapag pupunta ka kung anong gagawin niyo? Natutulog si Hugo katabi ang dinosaur gabi-gabi. Naramdaman ni Mike ang bara sa lalamunan. Talaga. Hindi ka perpekto, Mike. Nahuli ka pero sinusubukan mo. Mahalaga yon. Hindi ko alam kung sapat na yon. Sapat na yon para sa kanila at yon lang ang mahalaga. Tumingin si Mike sa kanyang walang lamang muk. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo, Dan. Alam kong sinabi ko na sa'yo pero kailangan mong malaman na totoo. Pinagsisisihan ko ito araw-araw. Alam ko. Ibinaba ni Danica ang muk sa mesa at naniniwala ako sa'yo. Pero hindi mababago ngang pagsisisi ang nangyari. Mababago lang nito kung anong gagawin mo susunod. At kasabay niyon tumayo si Danica. Mahal ka nga bata, Mike. Huwag mong sayangin yon. Hindi. Paglabas ni Mike ng apartment, palubog na ang araw. Kinukulayan ang langit ng orange at violet. Naglakad siya papunta sa bus station, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, iniisip ang lahat ng nawala sa kanya at ang counting na ibalik niya. Wala na sa kanya si Danica. Siguradong hindi na kailanman. Umuusat na unin, dumugawang ang bagong buhay kasama ang taong marunong magpahalaga sa kanya. At si Mike ay nakatira sa isang maliit na kwarto, kumikita ng kaunti lang sa minimum wage at nakikita ang mga anak niya 8 araw sa isang buwan. Pero ang 8 araw na yun ay totoo. Tinatawag siyang papa ni Hugo at nagpapabuhat sa era. Nakatulog si Mateo sa mga braso niya sa biyahe pabalik. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya, pero ito ang buhay na natira sa kanya matapos niyang sirain ang nauna. At kailangan niyang matutong mabuhay doon dahil may mga desisyon na hindi na pwedeng ibalik. Mayroon lang itong kahihinatnan. At si Mike Santos ay sa wakas natututo ng mabuhay kasama ang sa kanya. 3 taon ang lumipas. Sa umagang ang ika-24 ng Disyembre nagising si Mike sa bago niyang apartment sa Cubao. Hindi ito kalakihan pero may 2 kwarto. Isa para sa kanya at isa para kina Hugo at Mateo kapag natutulog sila doon sa nakaschedule na weekend. Kinailangan niya ng 1.5 taon bago niya ito kayang bayaran. Isang maliit na promotion sa Casket Food Distributors, naging district manager, walang masyadong malaki pero nakbigay ngang sapat na tulong pinansyal. Ang pader ngang kwarto ngang gabata ay kulay dila. May 2 kama na may kumot na dinosaur at isang bookshelf na puno nga kwentong binabasa ni Mike sa kanila gabi-gabi kapag nandun sila. Ngayong Noche Buena nasakay Danica ang bata. Turno niya. Nagtimpla ng kape si Mike at umupo sa harap ng bintana ng sala. Eksaktong 3 taon mula noong gabing. Yon ang gabing nawala ang lahat dahil sa isang tangang desisyon. Nisip niya si Valerie. Wala na siyang balita dito mula noong tawag 2 taon na ang nakalipas. Nabalitaan niya sa makakilala na nagtatrabaho pa rin ito sa ibang kumpanya na lumipat na raw sa Cebu. Wala siyang pakialam. Isa na lang itong multo ng pagkakamali na wala ng epekto sa kanya. Naisip niya si Danica. Nakita niya ito 2 linggo na ang nakalipas nang ihatid niya ang bata matapos ang weekend. Nandon si Oliver naglulutong hapunan. Isang kalmado at banayat magsalitang lalaki na bumati kay Mike ng may totoong paggalang. Laging maganda ang sinasabi ngang bata tungkol sayo, sabi ni Oliver sa kanya habang pinapaliguan ni Danica sina Hugo at Mateo. Pati si Danica. Nagulat si Mike. Sabi niya, mabuti kang ama na nahuli ka pero nandito ka na ngayon. Hindi alam ni Mike kung paano sasagutin yon. Tumango lang siya at umalis. Pero ang nasalitang yon ay umalingaw sa isip niya ngang ilang araw. Nahuli ka, pero nandito ka na ngayon. Ito na ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa kanya at sapat na ito. 11:00 nung maga tumunog ang cellphone. Si Hugo. Papa, Merry Christmas. Merry Christmas, champion. Kumusta diyan? Gumawa kami ngang cookies. Kalahating do kinain ni Mateo. Tumawa si Mike.
Ikaw hindi kaunti lang. Sa background narinig ang boses ni Danica. Hugo, ibigay mo yung phone kay Papa para makausap din siya ni Mateo. Narinig ang pag-agawan ng mga bata sa cellphone. Tapos ang mahiyain na boses ni Mateo. Hi Papa? Hi Bunso? Nag-enjoy ba kayo o po pinayagan ako ni Tito Oliver na mag-decorate ang star na cookie? Galing naman. Ipagtatabi mo ba ako? Ipagtatabi kita? Tapos kinuha ni Danica ang cellphone. Hi Mike. Hi. Pasensya na sa gulo. Gusto lang nilang. Ayos lang. Gusto nilang tumawat. Tumigil siya. Anong gagawin mo ngayon? Kain kasama sina Mama at Papa? Walang espesyal. Mabuti yan. Mabuti kasama mo sila. Nakaroon ng komportableng katahimikan. Isang bagay na dati ay imposible. Mike, sabi ni Danica na may malambot na boses. May gusto sana akong sabihin. Si. Salamat. Para saan sa hindi pagsuko? Alam kong mahirap. Alam kong parang impyerno ang naunang buwan pero hindi ka umalis. Naiwan ka at dahil, diyan may ama ang mabata. Naramdaman ni Mike ang bara sa lalamunan niya. Kulang pa yon. Hindi maraming tao ang hindi gumagawa niyan. Ginawa mo at mahalaga yon. Dan ako, hindi mo na kailangang may sabihin pa. Gusto ko lang malaman mo na kahit kailanman hindi na babalik sa dati ang namagitan sa atin, nirerespeto kita kung paano mo inayos ito. Ipinikit ni Mike ang mamata. Salamat. Malaking bagay yan. O si babae ko na. Tatawa ulit ang mga bata bukas. Okay. Pakihalikan na lang ako sa kanila. Si. Merry Christmas Mike. Merry Christmas Dan. Ibinaba nito ang tawag. Naupo siya sa sofa, hawak ang cellphone. Nakaramdam ngang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Hindi buong kaligayahan, hindi ganap na katubusan kundi kapayapaan. Ang kapayapaan na kahit sinira niya ang pamilya niya, kahit nawalan siya ng mga taong hindi na may babalik sa mga anak niya, kahit mabubuhay siya habang buhay dala ang pagsisising ang gabing yon ng Pasko, kahit papaano ngayon ay ginagawa na niya ang tama. Kahit papaano ngayon ay siya na ang amang dapat sana ay siya mula pa noong una. Nang hapong iyon, sa bahay ng mamagulang niya, tinulungan ni Mike ang nanay niya na mag-ayos ng mesa. Ang tatay niya si Tito Jaime ay nakaupo sa sala nanonood kak-TV. Nagsimula na ulit itong kumausap sa kanya, isang taon na ang nakalipas nang makumbinsi ito ni Tita Susan na talagang nagbabago na si Mike. Hindi na ito tulad NG dati, pero mayroon na. Kumusta ang mga bata, tanong ni Tita Susan habang naglalagay ng mga plato. Maayos. Masaya. Ang galing ng pagpapalaki sa kanila ni Danica. Pati ikaw, tumingin si Mike sa kanya nagulat. O naman. Alam kong ginagawa mo. Nakikita ko kapag pumupunta sila rito. Mahal na mahal kanila at hindi mangyayari yon kung hindi ka mabuting ama. Naramdaman ni Mike na may nawalang bigat sa dibdib niya. Salamat ma. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Hamonado caldereta, isang bote ang red wine na binuksan ni Tito Jaime ng may pagalang. Hindi ito ang perpektong Pasko pero toto ito. At matapos ang lahat nangyari, sapat na ang toto. Pag-uwi niya sa apartment niya ng gabing iyon, tumayo si Mike sa kwarto ng mga bata. Tiningnan niya ang mawalang lamang kama, ang manakahilarang stuffed toy, ang mga drawing ni Hugo at Mateo na nakadikit sa pader. Naupo siya sa isa sa makama at inilabas ang cellphone. Binuksan niya ang photo gallery. Nandoon sina Hugo at Mateo sa parke na tumatawa. Silang dalawa sa beach na gumagawa ngang sandcastle. Si Mateo na natutulok sa braso niya sa bus. Si Hugo na naka-costume ng dinosaur nung Halloween. Maliliit na sandalim nga, ordinaryong sandali pero kanya ito at mas mahalaga pa ito kaysa sa lahat ng nawala sa kanya. Pinatay ni Mike ang ilaw at lumabas ng kwarto. Tumayo siya sa tabi ng bintana na sala, pinagmamasdan ang mga Christmas lights ng Metro Manila na kumukurap sa malamig na gabi. 3 taon na ang nakalipas, sa isang gabing tulad nito ginawa niya ang pinakamaling desisyon sa buhay niya. Pinili niya ang kasinungalingan kaysa katotohanan, ang pagtakas kaysa pananagutan, ang panandaliang sarap kaysa pangmatagalang pagmamahal, at pinagbayaran niya ito araw-araw mula nun. Pero natutunan din niya na ang madesisyon ay may bigat, na mas masakit ang pakawala kaysa sa anumang salita, na ang pagiging ama ay hindi karapatan kundi isang pribilehiyo na pinaghihirapan araw-araw, at may mga bagay na kapak na basag, na hindi
na kailangang babalik sa dati. Pero pwede itong maging isang bagong bagay. Isang bagay na mas maliit siguro pero totoo. Pinatay ni Mike ang nga ilaw at natulog. Bukas gigising ulit siya magtatrabaho magbabayad ng child support. Maghihintay siya ngang Sabado para makita ulit ang nga anak niya at patuloy siyang mabubuhay dala ang kahihinatnan ng gabing yon ng Pasko. Pero sa pagkakataong ito gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagiging lalaking. Dapat sana ay siya mula pa nung una. Dahil kahit hindi na mababago ang nakaraan ang bukas, ay hindi pa nasusulat at sa wakas natutunan na ni Mike Santos kung paano ito isulat ng tama.